Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay sina naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Actually, kinukonsider ko itong anak-anakan. Singer, actor, director, and soon-to-be sexy actor. Mga kaibigan, isa sa mga original members ng teen group na Smoky Mountain. Let's all welcome Jeffrey Hidalgo! Kumusta ka na, anak? Okay na okay po. Excited po for 2023. Maganda po yung pasok ng taon po natin ngayon. Pogi mo ngayon. Ay, talaga. Thank you po. Bakit? Siyempre po, I'm in love with life. And thank you so much pala, anak. Gusto ko itong pasalamatan. And of course, your manager na si Lou Gopez. Thank you so much, anak. He was there. He performed along with the other anak-anakans of mine. Geneva Cruz was there, Dulce, Marisa Sanchez, Jojo Alihar, heavyweights. Tita, thank you for Ray Valera. Thank you for inviting me to perform alongside these heavyweights sa industriya. Ibang klase, Dulce. Alam mo, ako kinikilabutan ako, di ba? Alam niyo mga kaibigan, all for the love of me and my daughter, Ayla. Thank you so much, anak. How are you now? I'm very happy po. I just came from one of my most eventful years, career-wise, which was 2022, na hindi ko na-expect. I'm very thankful to my manager and of course Viva for giving me all the opportunities that I had last year. It was my first Best Director award. Yes, congratulations. Sa isang international film festival. My first starring role sa isang MMFF entry pa. Congratulations, diba? nag-number 1. Yes. I watched that movie. Sobra pong hindi... lahat palang surreal, di ba? Oh, surreal talaga for us. Kasi parang kami, we just really signed on kasi talagang maganda talaga yung project. And I'm just so blessed na si Direct Mick cast me in that role, which was like a role of a lifetime talaga. And happy naman siya, so I guess I'm happy siya sa performances ng lahat and he's happy with the film. If you can see us sa mga promo namin, yung buong grupo namin, sobrang saya lang namin eh. Parang in-enjoy nyo lang. in-enjoy lang namin. Wala talaga kami ini-expect na magna-number 1, na mag-MMFF. Talagang in-expect kasi ang target kasi ni Direct Mick yata international festival because yun usually yung route ng mga films niya. Like yung sinasabi, it's my biggest plot twist of 2022. Alam mo, natutuwa ako kasi like imagine, 33 years ago, ang isang Jeffrey Hidalgo, ang isang Tony Lambino, ang isang Geneva Cruz, and the rest, di ba? Pero ikaw, unknown to a lot of people, ikaw ay nagtapos ng chemical engineering lang naman. Sa mga top 11 nang pumasa talaga sa board nationwide during that year. You're a chemist talaga, di ba? Of course, an entrepreneur. Singer ka nagsimula. Ang maganda nito, hindi ka lang nagdepende, nag-rely sa pagiging singer mo. Pinagbigyan mo yung mga magulang mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. But of course, singing was still your first love. First love mo yun eh. So, babalik at babalik pakan mo talaga. Sa buhay po natin, talaga may mga bagay na nakatakda at saka hindi nakatakda. After Smoky Mountain, nag-Viva po ako agad. They were offering me a lot of projects and one of the biggest breaks na bibigay dapat saan was to be the partner of si Donna Cruz, yes. Oo. Eh, nung time na yun, nung binigay na yung schedule, hindi na ako papasok sa school. And at that time, I was in Philippine Science. Sabi namin, hindi po pwede. Weekends lang po ako pwede mag-shoot. Sabi nga ni Mama Lou, ang showbiz, pag nandyan, kailangan mag-ride ka ng wave. I missed that wave. But then, no regrets. Kasi nga, I really wanted to finish my studies and really, in a way, be a role model for those na parang kayang pagsabihin. So, everything happens for a reason. No regrets naman po ako. Diba? On the spot, passion or money? Feeling ko passion. Kasi feeling ko naman you can make money out of your passion. With what I'm doing right now, I would never want to retire. I would want to do this hanggat kaya ko. I am blessed with a job that I love, na hindi kagaya ng ibang tao, di ba, pang gusto nila mag-retire by the age of 40, gusto nila mag-enjoy na lang eh. Ako hindi, I really love working eh. I really love directing, singing, acting, basta everything, all the production stuff. I really have to thank my manager, Lou Gopez, because if not for her, talagang nakafocus na lang ako on directing. Bago niya ako pinasok sa Viva, direct na lang ako ng direct. Sabi niya, hindi, kailangan umarte ka ulit, kailangan kumanta ka ulit. Sabi ko, okay. So sinign up niya ako. Tapos yun nga, last year, 2022, hati yung work ko. Kalahati was acting, kalahati was directing. May sisingin po pa rin ang singing. Yes, may singing din. Diba? Oo. And your business. Yes, yes. Oo, alam mo, nakakatuwa. Kasi like, sabi ko nga, bibihira ang katulad mo. Kaya nga, isa sa matatawag kong role model is Boy Abunda. Nung pumasok si Boy in showbiz, hindi pa yung nakakapagtapos ng kolehiyo. Kaya lang busy na siya. He
Finished his college, took his master's, tinapos nag-doctorate, hanggang sa nag-doctorate pa siya. Bibihira ang nakakagawa nun. And the word passion is there. Apo. Because it is your passion. And palagay ko po, instrumental din si Tito Boy. Siya po kasi manager ko Yes. during the first part of my career. Kaya talagang sinusuportahan niya ako for me to be able to study at the same time, gampanan yung mga roles ko in show business. You were in your teens nung pumasok ka doon sa Smoky Mountain. Siyempre, bago ka napasok doon, meron ka ng sign, pagiging isang singer. Paano ka na-recruit, Maestro Ryan Cayabyab? Nag-audition po ako. 12 po ako noon, Smoky Mountain. But I auditioned earlier pa for this group called 14K. When 14K was formed, hindi pala yun yung grupo na hinahanap nila Mr. C. So they auditioned for another set. Nag-handpick sila ng a few kids from 14K. Tony Lambino, ako, Tenten Munoz, and si PJ Padregon. Another set naman, Geneva, si James, si Ivy Joy Aguila, and Mark Tejada. Hanggang naging 8 kids po kami, trimmed down kami to 4 na naging Smoky Mountain na po. Who coined the idea of the title ng Smoky Mountain? Ang Smoky Mountain po kasi talaga are 2 people. Smoky Mountain Productions are 2 people. Si Mr. Ryan Cayabyab, of course, who wrote all the music. Yung foreigner po, si Uncle Jad Berlin. Siya naman po yung brains and yung vision. Talaga niya ng medyo thought-provoking concept. So that time, late 80s, early 90s, di ba yung pinakamalaking issue nun was yung Smoky Mountain dump site. Until now, they're still thinking of putting up a new group na magiging Smoky Mountain. Kakaiba na naman yung gusto niyang gawin. So abangan nila yun. Kung matutuloy pa, si Mr. C, he's really a genius. Siyempre siya yung national artist natin. And madami pang mga stories at saka mga messages na gusto pa ding ilabas si Mr. C. Which I think help kung magkakaroon ng bagong group. Ito-turn over namin na, okay guys, ito na yung bagong Smoky Mountain. So sana matuloy pa din po yun. Gaano kayo katagal sa Smoky Mountain? Kasi nagkaroon na kayo ng ibang members di ba? Kami po, 1 year lang. 1 year lang. 1 year lang kami in circulation and then nag-change na yung members. Lahat ng songs kasi po ng first album ng second batch, kinanta namin. So, Paraiso, Kahit Habang Buhay, The Coconut Nut. So, lahat nun, nakakanta pa namin. Yung batch 1, may swimming version ng mga songs na yon. 1 year lang ito tumagal, nag-solo na kayo. So, anong ginawa mo after Smoky Mountain? Nag-concentrate muna ako sa studies. And then after that, yun nga, nung nag-solo na ako, nag-sign up po ako with Viva. Pag-sign up ko ulit with Viva, it's like a homecoming for me. At sabi ko nga nung Christmas party, anniversary party, sabi ko, maraming salamat at nakabalik na ako sa Viva, hindi na ako alis. Sabi ko, dito na ako tatanda, sabi ko sa kanila. Paano ka naging director? Yung pagiging artista, parang feeling ko, inevitable na din. Siyempre, lahat naman na nagiging singer, eventually, inaalok din ng mga acting roles. Actually, wala akong masyadong interest mag-artista dati. I was offered this role by Peke Galiaga, star, like yung maging lead sa isang telemovie called Kalapating Pula. Tapos ang kapartner ko doon, si Nanette Medved. Nung time na yun, sobrang crush ko si Nanette Medved. As in, naman. Everybody's crush may kalendaryo ko sa kwarto ko ni Nanette Medved. Siyempre siya yung Darna and stuff. After that experience, sobra ko siyang na-enjoy. Nag-observe ako what's going on behind the camera. Inalam ko. So, kumbaga, yung time ko as an actor was my film school. Hindi ko siya masyadong kinareer until 2009 when I went to Abu Dhabi to study filmmaking. Sa Abu Dhabi po yan, per New York Film Academy in Abu Dhabi. Doon, instead of New York. Opo, kasi may manager that time was Arnold Vigafria. May na-meet ako sa office niya na nag-study sa NYFA Abu Dhabi. Tapos sabi niya, I'll help you. Parang you can enroll agad now. Parang feeling ko it was really fated. Pero sobrang intensive dong course. Yung syllabus namin, equivalent to the 1-year course. Doon sa 1-year course, 1 month nila ginagawa. Sa amin, 1 week lang. Sobrang happy ko. For the first time in my life, I was only doing one thing. Feeling ko yun yung talagang turning point ng life ko. Na parang doon ko na-realize na parang I really want to be a filmmaker. First project na dinirect mo? I did mga music videos and then I did a reality show called Gusto Mo Bang Maging Beauty Queen? Yung first na narrative na ginawa ko was, yun nga, yung Silong, Piolo Pascual. That was my first. Ramos? Apo. Tama? Yun po yung first film ko. Wow. Na I shot in 2013, pero na-release siya 2015. Released by Star Cinema. So, and then after that, pinick up na ako ng GMA to direct for them sa Wagas. Gumawa na ako ng mga teleserye. I directed And I Will Always Love You, To The One I Love. So, talagang nag-concentrate na talaga ako sa pagiging director. Pagiging director. You also directed one for Viva. After Silong, last year.
may ginawa muna po ako na general admission, which was for Proville Studios. It was their first film eh. And then after that, when I signed up with Viva, I did Eva for Viva Max and then Lampas Langit. Nabalitaan ko na pumayag ka na raw magpa-sexy. Hindi po sa pumayag ako, pumayag na si Boss Vic. Personally, may isang project na gagawin dapat kami. Sabi ko ganyan, pwede ko nang gawin yan. But then when they found out kung ano yung kailangan kong gawin, si Boss Vic, ay wag. Masyadong bold for you. Okay lang naman sa akin. Kasi for me, I like the role. Ako kasi, I really base it on the role, how meaty the role is. Yes. So that's why, sobrang happy ako na parang, yung mga projects ko last year, ang gaganda. Wedding Dress, kasama ko po si Christine Reyes, Lara Morena, yun, iyakan yun. Tapos and then, I did Flower of Evil sa ABS-CBN. Nag-guest po ako doon sa pilot week. That's why I got the role for the leader. Kasi si Direk Mick, nandun siya sa celebrity premiere ng Flower of Evil. Doon kanya napansin. Doon niya ako napanood. Tapos sabi niya ganyan, after nun, galing ka pala umarte. Sabi ko, tapos niloloko-loko ko lang siya. Direk sa next project mo Tapos yun nga, biglang nung nag-text na sa akin ng Viva, may inquiry, may cred. Uy, kukunin talaga ako ni Direk Mick Tapos yun nga yung deleter nung in-offer sa akin yun. Grabe yun, no? Hindi ko in-expect na ganun kaganda yung role. I mean, I thought support, di ba? Sanay na ako sa ganun. Okay lang naman, hindi naman maarte. Nung nakuha ko yung script, tawag agad ako kay Lu. Nabasa mo yung script? Parang isa ako sa mga bida dito Sabi ko yun. Apat lang kayo dun Galing. Sobrang siyang big blessing. At this point of your career, ba't ka pumayag magpa-sexy? This time. Feeling ko, consideration din po yan. Parang sayang naman yung at this age, tas okay naman yung itsura ko, edi gamitin na natin. At the same time, start po ako mag-direct for Viva. Even before Viva Max became Viva Max, talagang gusto kong gawin. Yun yung inaano ko. Now I know. Naunahan lang ako ni Roman. Hindi, pero sobrang idol ko yan. Palagi ko sinasabi. Isa talaga siya sa mga... What's the title of the movie? Yung series po on Viva Max. This is a series? Series. It's called Shh. So, si Direk Roman Perez ang director. Yes. At sino ang mga co-stars mo dito? Kasama ko po si Cheska Paredes, Aaron Villaflor, at saka si Ada Hermosa. Si Aaron, palaban na rin, di ba? Oo. At of course, si Salome Salvi. Siya yung parang host. Sobrang akong excited kasi I'm really owning this whole character-actor hat right now. Like after the Deleter, na sobrang ako na-enjoy. Kumusta na ang takbo ng puso mo ngayon? Masaya naman po. Masaya po. Masaya naman po. Paano mo ito i-justify? Most of the time, magkasama kayo ni Geneva. Ganun po talaga nag-start yung aming love team. Yung first na Boracay namin, nag-post kami ng picture namin sa beach na together. Sobrang nag-blow up na siya sa social media. Yung aming friendship na mas lalong lumalim at nag-blossom over the pandemic. And then pati si Rachel Alejandro din, naging close din kami. We're just really at home with each other. At saka sobra kaming beach bum talaga. And we really love the beach. Si Geneva, she's very vocal na talagang in a few years time gusto niyang magkaroon ng retirement house sa beach. Ganun yung focus niya. How do you find Geneva? Nasabi na po namin to sa isa't isa on national TV. We're very vocal and we promise each other to be in each other's lives no matter what happens. Parang we know for a fact that we can count on each other. Kahit ano mangyari, kung may mahanap man kaming mga partners or whatever, we promise na we're still gonna be there for each other. How much do you love Geneva? I can actually entrust my life with her. Wow. Parang ganun yung friendship namin. Ganun yung pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit hindi ito mag-blossom into something more deeper? Then nanligaw ka sa kanya. Na binasted ka pa niya. Kayo lang ang visible sa isa't isa, and you're always there for her. Sabi nga niya minsan, 'di ba, nagpasabog sa sa isang guesting namin. Sabi niya nagkagusto daw siya sa akin. Nagulat lang ako. Hindi yata nagtatagpo yung mga times na ganun sa amin. Parang imposible. Ako, I will really totally disagree na walang nararamdaman si Geneva sa iyo at ikaw para sa kanya. When the right time comes, we'll just know if it's time. 'Di ba, especially kung makita niyo kami nung wedding, 'di ba? Yes. Iniisip mo nga ganyan sa wedding, sabi ko, kaya iniisip ng mga ibang tao. Sabi ko, iniisip ng mga tao, mukha tayo mag-jowa. Sabi ko, ginaganon ko nga siya. Ano lang po, baka gumawa na lang kami ng pelikula. Wow, soon! Sigurado ko marami naiinggit sa kanya kasi at her age, having 2 kids,
Yung isa binata na, but look at her. Para lang niyang siguro mga kapatid yung mga anak niya. Feeling ko, magandang example sa magandang inspiration po talaga siya for all women. Even on social media, she's very open with like workout routine, her diet and stuff. Marami kayong common grounds, Opo. di ba? Pero kasi ako mas running talaga yung hilig ko. Triathlete ka eh, di ba? Opo, triathlete din for a time. Hindi pa lang ako nakakabalik ulit sa pagtatayathlon. Talagang mas running po talaga yung ano ko eh. Yung Which is good. Nagbubuhat ka kasi nakikita ko sa katawan mo eh. Sinusubukan ko po. Kasi pinipilit ko yung sabi ko magbuhat. Kasi pag puro takbo, lumiliit. Ngayon wala na nga akong muscles. Kailangan magdagdag ng ano. Kulang na. Wala na. I mean, kasi pag tumatakbo po kayo, especially yung long distance na ginagawa ko, you lose muscle eh. Ang pagtakbo po sa akin, very therapeutic po siya. When I feel down, takbo ko, I feel better. Pag masama yung paramdam ko, parang may sakit, takbo ko, parang gagaling. You always there for Geneva Apo. sa lahat ng panahon. Kayong dalawa, nagkadamayan kayo. Why is it up to this time, hindi ka pa rin nag-aasawa? What's good with us is we're very open to each other. As in, we don't have any secrets with each other. Yun na pa Except nga yung except yung... Yung guesting niya, Oo, recently. na sinabi niya talaga na Sa ano ba to? Hindi ko alam yun na. Sa Magandang Buhay, oo. Hindi May ko alam inamin. yun. National TV to, Oo. ha? So, anong naging reaction mo nga doon sa sinabi niya? Siyempre Sa confession niya. Nakakilig, siyempre, di ba? Oo, diba? Feeling ko ano lang po talaga, serendipity. Nag-kiss na raw ba kayo ni Geneva? A gentleman never kisses and How would you describe Geneva? I think part of her charm kasi is really, she wears her heart on her sleeve. She's like 10 women, everything, everywhere, all at once. There's never a dull moment with her. Yung description ba na yun, kasasabi mo lang about Geneva, are the qualities na hinahanap mo sa isang babae? Pwede naman po. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na pag nilagyan ng label ang relasyon yung dalawa, baka masira or... Hindi ko po alam eh. Magkaibigan po talaga kami. Pag i-cross-examine nyo naman po kami, pareho naman po yung lalabas. Kasi palagi kami nag-uusap kayo. Ngayon nga, nag-text na. Ka-text ko na nga sa kanya. Oo, diba? Nami-miss nyo ba ang isa't isa? Opo, we're constantly in each other's lives, even virtually or whatever. At saka kahit na hindi kami palagi nagkikita, walang nawawala. Pero syempre, magbibigay siya ng update. Pero hindi, updated ako sa lahat eh. Was there a time na umiyak ka? O yung last time ko po na taga umiyak, yung pagkamatay po ni Tita Marilyn. Yung mother ni Geneva. Nakita ni Lou yun, dahil after that, may guesting ako. Nag-breakdown talaga ako. Hindi, saan nag-breakdown ako talaga? Kasi hindi ko napigilan. Si Geneva pala yung slot na yun. So ako yung nag-replace. Ako naman yung ako naman yung hindi kinaya on air. Super close talaga kami. Yun yung biggest loss sa akin during the COVID. Yun yung pinaka-close to home, the death or loss. Ano ang isang bagay na magpapaiyak talaga sa'yo? I guess, loss of a family member. I'm actually just really happy na both my parents are very, very healthy. All my close, immediate family ko, very healthy din. Yun yung worry ko talaga during the COVID era. Until now, syempre. And yun yung palagi kong, pag may wish sa akin, yun yung isa sa mga main wishes ko. Protection, of course, for my family. Yun yung isang bagay na hindi ko talaga matatanggap. Hindi ko matatanggap, pero iyak talaga ako. Anong isang bagay ang gusto mo pang ma-achieve? Ang dami pa namin gustong gawin ni Lou. I really wanna create a lot of stories. Madami pa akong genres, aside from erotica, na gustong gawin. Gusto ko din talaga mag-horror. Isa yun sa mga gusto kong gawin for next year. When it comes to acting naman, I really wanna do meteor roles. Nag-enjoy na din ako sa acting ngayon. Natanong niya nata pa sa akin to before, parang, if I were to choose one, directing talaga. Hopefully, this year, makapaglabas po ako ng single. At the same time, may inayos sila na I wanna get back on the stage again. So, your other projects, yung upcoming sexy movie mo, bago mong directorial job. Yung aking bagong project under Viva as a director. Next time na po yun. Yung series po, malapit na po lumabas yung featuring Salome Salvi. Abangan niyo mga boys, ha? Nandun po ako sa episode 3, which is PNP, Party and Play. Medyo dark po. At saka, nag-enjoy po ako dito sa role ko na to. Pinaka-sexy na ginawa ko, starring Cheska Paredes, Aaron Villaflor, and Ada Hermosa. Directed by Roman Perez Jr., ang lodi ko, na director sa Viva Max. Please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech. Thank you so much, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care,
Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Ness Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Ricantina, Primo Skin, Red Meat, and of course, sa aking bagong sponsor, Sendwave, huwag niyo pong kakaligtaan ang aking promo code na Aster, and you will get $20. And of course, kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. Mensahe mo kay Geneva because I know she's going to watch this. As I said, you're one of the few people in my life that I'd entrust my life with. And you know that you can count on me for anything. Whatever happens, I'm always just gonna be here. I really, really love you. Of course, palagi po tayo manonood ng TikTok with Tita Aster. And maraming salamat po sa lahat na nag-like, subscribe, and share ng aming video. Tita Aster, thank you so much po. Ang natutuwa lang ako dito, at saka sa kanyang manager, na talagang isang text ko lang yan. Hanggat libre sila, Opo, they will opo. always be there for me. Thank you Opo. so much, anak. And of course, I wish you more success. Yes, Tita. Not just as a Thank you po. singer, as actor, director, and a sexy actor as well. At of course, Yes. pagiging chemical engineer mo, and yung business mo. Siguro baka sa susunod na interview natin kay Jeff, dito na rin niya aaminin na sila na ni Geneva Cruz. With that, mga kaibigan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. God bless you all. Bye for now.